Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa buong Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng ating mundo. Good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night sa mga matutulog na. Ayun po ang ating G ay nasa baba. Doon po si G natin, sa baba po siya. At tayo po ay magpapalit ng kanyang tubig at saka ng kanyang mga pagkain ngayon. Ito po ngayon ang kanyang water. So, malinis po yan. At warm water pa yan, mga masters. Mga ka-G, ilagay natin yan dito. At syempre, lalagyan po natin ng kanyang ocean minerals. O, diba? Ito po ay packed with 120 trace minerals, ionic minerals, na para masustansya yung kanyang iniinom. At syempre, hahaluin natin mamaya yan. At dito na naman tayo sa kanyang sa second floor niya. Meron din tayong nilalagay na parang tubigan din. Ito po sa kanyang ito. Para po in case na gusto niya pang basain yung kanyang mukha, pwede niyang basain yung mukha niya dito. Medyo malaki-laki po ito. Yan. So, dyan lang po yan sa baba. Ayan siya. Ayan na po si G natin. Ayan. Yan ang G natin. So, dyan na sa taas yung ano niya, kainan niya. So, kukunin natin si G. Ilalagay na po natin siya sa taas. Kasi makulit na ang G natin. So, syempre, lalagay tayo ng pagkain niya. Ayan, umiinom na po si G natin. Umiinom na po siya. Ayan. Mainom na po ang G natin. Siyempre, yung isa to, lalagyan natin ng kanyang food. Yung wala pang laman. Takbo agad ang G natin, no? Ay, nako. Takbo agad ang G natin, mga masters. Kaya, ayun. It simply shows na gutom na po siya. At siyempre, bumili na naman tayo ulit ng kanyang bagong pagkain. Ayun naman, no? Yan. Watermelon na naman, melon medley na naman. So, $6 naman ito. O, di ba? Dami na pong pagkain ng G natin. O. Tsaka syempre, yung kanyang guaranteed freshness na kanyang mix ng kanyang mga greens. So, for now, ay kukunin lang natin yan. Gutom na po yan eh. Gutom na po talaga yung G natin eh. Kukunin ko muna yan. Dito na lang natin lalagyan. Yan po. Lalagyan na po natin ng gulay. Ito. At syempre, lalagyan din natin ng kanyang calcium. O, di ba mga masters, mga ka-G? Yan, lalagyan natin ng calcium powder. At imimekos-mekos natin yan mamaya. Okay na yan, ang calcium powder para po ay maganda yung kanyang bones ng ating G, the green, girly, cutie, patuti, iguana. Yan po, at ngayon po ay araw ng Huwebes. So, hindi, Huwebes na. Ano pa lang pala, Martes pa lang pala mga masters. Martes pa lang pala, Tuesday. Ako'y advance na. So, sa araw ngayon ng Tuesday at syempre, tayo po ay rest day. Trabaho na naman ako sa clinic. At ginawa lang natin ito para at least meron na tayong video para kay G. Yan, tingnan nyo mga masters. At si G po ay mabilis ang pupuntahan sa kanyang bowl. Nakakatakot na yan. Nakakatakot na yan si G natin. May plano na siyang kagatin yung kamay ko eh. Tatapon niya pa yan mamaya yung kanyang lalagyanan. So gagawin ko, hawakan ko muna yung ulo niya.
Baka muna yung ulo niya para mapasok natin. O, di ba? Ang takaw-takaw talaga ng G natin, mga masters. No? Grabe talaga. So glad na ayun po, na-maintain natin ang G. Almost 1 year. 1 year na si G natin sa atin. Lampas na ng 1 year yan. Hindi ko lang na-celebrate yung birthday niya sa atin. Sobrang busy. Hindi natin na-celebrate ang kanyang 1 year kay Daddy Master niya. Kaya ito po, tayo ay patuloy lang tayo sa ating pagbibideo-video. Malaking tulong po ito sa atin, sa aking channel. At syempre, kayo din po, ang mga napupunta dito ay syempre nagkakaroon din kayo ng mga bagong kaibigan. Diba? O diba? Meron din kayong mga new friends. So maraming salamat talaga mga masters at mga ka-G sa inyong tunay, solid na love and support. At abangan nyo po, may mga may mga bagong mga announcements pretty soon. At ito'y magugustuhan nyo talaga. Magugustuhan nyo talaga mga masters at mga ka-G ang ating bagong announcement para po sa inyo. At excited na akong i-announce. Pero inaayos ko muna. Dahil sa itong malaking pagbabago. Kaya enjoy lang po tayo sa YT World. Na naman tayong kailangan gawin at i-prove. Dahil po lahat tayo ay may sarili-sariling channels at sarili-sariling mga trabaho at responsibilidad. Kaya ang ating bagong announcement pretty soon ay nagugustuhan nyo talaga mga masters and mga ka-G. Para po ito sa inyo at para din sa ikabubuti ng ating mga sariling channels. So, again, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat talaga sa inyong love and support. Ang ating team, ang ating samahan po dito as samahan natin sa G, ating mga classmates sa G, the Green Girly, Kitty Patuti Iguana. Alam ko paragi tayo nagsasama-sama dito. At tayo tayo, give and take lang naman ito eh. Give and take lang naman tayo dito, di ba mga masters, mga ka-G. So, ayun na. Maraming salamat at kayo po ay naging bahagi po ng aking journey sa YT World. Ayan. So, ano ba yung magandang gawin natin ngayon? At kailangan po nating pangangalagaan yung ating katawan. May mga parts ng mundo natin na sobrang init talaga. Lalo na dito sa amin. Sa amin ngayon, sa El Paso, Texas, sobrang init. So ano ba yung gagawin natin para ma-avoid natin yung heat stroke? Yung pinakauna dyan is syempre, importante po uminom tayo ng tubig, rehydration. So at least 6 to 8 glasses of water. Pero mga masters, iwasan natin yung yung mga sobrang malamig na tubig. Hindi po 'yon maganda sa katawan natin kasi feeling natin makaka-refresh tayo pero malaki po yung damage na mangyayari sa buong katawan natin. Po yung ating ginagawa ngayon, no. Slice po ako with a spoon and with a fork and a knife. So yung gin natin, no. So make sure po na uminom tayo ng 6 to 8 glasses of water. Pero make sure natin na hindi po siya malamig na malamig. Bakit po? Kasi po ang malamig ay may possibility po na hindi possibility. Yung resulta po ng malamig na temperature sa loob ng katawan natin is constriction. Pag sinabi natin constriction, pinapakipot niya, pinapa-shrink niya ang ating ugat, ang ating circulation sa loob. So, hindi lang circulation, pati po yung ating mga organs ay mag-shrink yan. Kasi yun po yung purpose ng cold, for constriction po yan. So, ayaw naman natin, di ba, na yung ating ugat, yung ating lalamunan, ang ating bituka, ang ating lahat ng mga dinadaluyan ng pagkain, ng tubig, ng nutrisyon, ng dugo, ng oxygen, ay kikipot, di ba? Pag kumikipot yan, di ba, alam niyo naman ang kipot, di ba?
kipot, iba naman yung ibig sabihin nun ng kipot. Ang kipot-kipot na ng ano niya, ng kanyang blood circulation. O, di ba? So pag medyo narrow na po ang circulation, ang heart natin po ay malaki ang possibility na mag-over pump siya. Yung pressure ng heart natin ay medyo malakas dahil po ay siyempre gusto ng heart natin na dumaan po dumaloy po yung tubig, yung nutrients, yung dugo, yung plasma, yung oxygen, kung ano man dyan sa arteries and veins. Pero dahil po ay makipot at narrow po yung ating blood vessels, ay talagang mag-o-overtime yung heart natin sa pag-pump. So pag overtime niya, ibig sabihin, yung force na kanyang instead na relax lang yung heart, yung force na pag-pump niya is medyo malakas. So pag malakas po, pressure yan, high pressure po yan. Parang ano po, tandaan nyo parang hose, di ba? Hose sa tubig, sa garden nyo. Di ba? Halimbawa, nakasaksak na po nakakonect po yung hose natin sa gripo. I-full blast mo yung gripo. Full blast. Pero natataka ka kung bakit po hindi lumalabas yung tubig sa tip ng ng gripo, ng hose sa gripo. Kasi meron palang nakatupi pala yung hose or nadaganan pala ng bato or naapakan mo pala. So ibig sabihin, yung area na yon na sana dadalo yung tubig ay naapakan or nasaraduhan. So yung pressure po sa hose at sa gripo ay mas malakas kasi nag-accumulate po siya. So may possibility po yan nasasabog yung gripo o yung area na kung saan ka po ay nagko-connect ng hose at saka gripo ay magsisira yon. O, di ba? So halimbawa, yan po yung lifestyle natin, mahilig ka uminom ng malamig, kumakain ka ng mga matatabang pagkain, halimbawa, kumain ka ng linaga o kumain ka ng pares, kumain ka ng bulalo, di ba? And then eventually ay umiinom ka ng malamig na soft drinks o malamig na juice. So ano kayong mangyayari sa mantika, yung oil na dumadaan sa lalamunan mo? Siyempre, pag uminom ka ng malamig, yung oil na yan ay kakapit yan at mag-harden up po yan sa ating lalamunan. And then, hindi lang po sa lalamunan kasi didiretso yan yung pagkain sa tiyan mo, sa stomach. And then, doon din papasok din po yung mga malalamig na drinks na iniinom mo. Eh, anong mangyayari doon? Sa loob ng tiyan natin ay bibilog-bilog po yan at sisebo po ang oil sa loob ng ating katawan, sa loob ng ating tiyan. To cut the long story short, pag meron kang bad habit na ganyan, araw-araw or for the whole, halimbawa, 35 years old ka ngayon, for 20 years, yan po yung ginagawa mo. Sa 20 years na yan, nagbi-build up po yan. Yan ang dahilan. Pag umabot ka na ng mga 40, 50, 55, 60, ay meron ka ng high cholesterol, high triglycerides, high sugar, high blood pressure, diabetes. Kasi yun po yung ginawa mo nung bata ka pa, nung maliit ka pa, ay sinisira mo yung iyong katawan. Hindi naman natin alam na yan pala ay nakakasisira, pero yan po ang dahilan kung bakit po meron tayong mga ganyan. So pag medyo malagkit na po yung ating circulation dahil po may fats at syempre may phlemas po yan. Phlemas at may mga mucus, no, di ba? So ang mangyayari diyan is magbi-build up po yan. Pwede ka magkaroon ng varicose veins, kasi syempre pababa yung circulation dahil sa gravity mahihirapan po siyang bumalik. So pag ay doon na po siya sa ilalim, sa legs natin, sa paa, mahihirapan siyang bumalik. Kaya magkakaroon ng mga clots, magkakaroon ng peripheral mga problema sa sa ating veins and arteries. Pwede rin kayong mabulag o magkaroon ng problema sa vision dahil po ang ating mata ay meron po yung mga optic nerves na sobrang liit na dapat dadaloy ang dugo diyan pataas, di ba? Because of gravity naman, mabigat at very thick po yung blood circulation, ay nahihirapan po siyang pumasok ng circulation sa mata.
kaya hindi nakakapag-receive ng nutrition at oxygen at blood supply at water ang ating mata. The same way within sa ating brain. Kasi yung brain natin sobrang taas din because of gravity, nahihirapan din pumasok. Kaya yung iba ay nabobobo. O, nabobobo sila o o na ano na tawag diyan na may mga mental block po sila at hindi sila makapag-decide o kung minsan po ay forgetfulness. Yan po yung mga ano diyan. Yan po yung mga side effects. At saka ayun, pag paninigarilyo po ay isa sa mga pinaka ano talaga. Pag naninigarilyo ka, ayun, babay ka na kasi yung nicotine ay sobrang lapuyot po yan, sobrang lagkit po yan. So bahala na diyan pag ang ano yung dugo mo sa yung liver mo bahala po siya sa paglinis ng dugo mo. Pero pag sobra na po ang toxins, ayun, liver naman yung ano at saka lungs, liver at lungs at saka yung kidneys natin sila po yung nauuna sa nasisira. Pag sira na po yan sila, ay yun, mahirap na po yung i-treat. Pag pumunta po kayo sa mga doktor, ay syempre bibigyan lang kayo ng mga gamot-gamot. Pero hindi naman yun ang makakapagpagaling sa'yo. Ang makakapagpagaling po sa'yo ay yung lifestyle change. So, kailangan talagang palitan yung lifestyle. Alright mga masters at mga ka-G, at ako'y napasarap naman sa pagkwento at maraming salamat po sa inyong lahat. At paki-ano lang po yung mga napin natin dyan at na ating mga kasama nating bago. Ano na po, dikitan natin na full bell all notification po natin. At syempre, kita-kits ulit tayo bukas sa ating All About G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana Daily Vlogs. Yahoo!